Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for July 28 hanggang August 3. So Taurus, pag-usapan natin, kwentuhan lang tayo and alamin natin kung anong kapalaran naghihintay sa inyo for those dates, okay? So use your intuition para makuha mo yung para sa iyo talaga and kunin mo lang yung makaka-resonate ka. Yung ibang impormasyon para sa ibang Taurus yun, okay? So Taurus, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron ka pang malakas ng isang tanong, sa isip lang ha, huwag mo isusulat sa baba. Sekreto lang natin yung question mo and we will answer that at the end of our reading. Okay? So Taurus, meron tayong Facebook page na James Tarot PH. You can visit me there and see yung mga posts natin about your daily tarot readings and messaging doon. Okay? So Taurus, thank you for following me there on Facebook. Kita-kits tayo doon. Okay? So Taurus, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness, sa inyong kabaitan at sa inyong pagbibigay sa akin ng suporta. Kasi yan lang po yung tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron tayong free reading for Taurus. So thank you again from the bottom of my heart. Thank you po for that skipping the ads. So Taurus, na naghihintay sa inyong yung July 28 hanggang August 3. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Cups, beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Pentacles, lovely. In the area of what you need, you have the King of Pentacles, wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Cups, wow. An offer is coming in, congratulations. Napakaganda nito, napakaganda. In the area of your near future, you have the World card, success is here, congratulations. In the area of your challenge for the week, you have the Four of Pentacles, beautiful. In the area of your fortune, you have the Seven of Cups. Wow, napakaganda ng cards mo, Taurus. This is beautiful. In the area of your divine messages, you have the Eight of Pentacles. Lovely. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito, Taurus? Mamaya sabay-sabay ito siyang bubuksan. So bago natin basahin in a very comprehensive way ang mga cards mo for the week, alamin mo natin kung anong lingering energy in your background. You have the Three of Pentacles. Okay, this time around, Taurus, tinatawag ka ng spirit guides mo to collaborate, to cooperate, to maging team player ka daw. Para ikaw yung magiging bahagi ka ng grupo, yung ideas mo ay sinasabi mo, yung mga plano mo ay sinishare mo sa ibang tao, sa mga kagrupo mo, no? Nakita ko dito na parang it's time for you to get out of your comfort zone and really subukan ng mga bagay na dati kinakatakutan mo pa, no? Nakita ko rito na the right people will listen to you, the right people will appreciate your ideas, at ito yung pagkakataon na kilalanin ka naman. Yan, nakita ko yan, parang kinikilala ka, ina-acknowledge yung boses mo, ina-acknowledge yung ideas mo, no? Nakita ko na parang you're on the spotlight this time, Taurus. Parang ito yung pagkakataon na ikaw naman daw ang leader, ikaw naman ang magiging punong abala, ikaw naman ang parang magiging kakapitan nila, na parang yung decision mo mag-matter this time, no? So ngayon, parang sabi ng speakers mo, you need to show off, yan, para ipakita mo kung anong kakayanan ni Taurus, ipakita mo yung kaya mo i-contribute na parang this time around, ito yung magiging avenue mo o magiging daan mo para kilalanin ka ng mga workmates mo o makilala ka na ni boss na parang, uy, magaling pala si Taurus, kaya pala niya kumilos under pressure, magaling pala siya mag-delegate ng task, magaling pala siya na maging leader ng isang appointment o isang presentation, ganyan. So, may mga gagawin ka daw this time around na makikilala ka at ito yung pagkakataon mo, moment mo na ito na iparanas o ipakita o ipagilalas yung mga talent mo this time. So make sure na with enough research and with enough na pananalig sa kakayanan mo, magagawa mo ito, okay? So congratulations sa iyo, Taurus. Moment mo ito, moment to shine. People are now seeing your full potential. So congratulations, okay? Nakita ko rin some of you, hindi naman sa lahat, pero some of you parang kakaroon ng reward from a hard work. Meron sa inyo na makakakuha ng enough quota kung ito ay client-based ang trabaho mo. Nakita ko may reward ka kasi na-reach mo yung quota o na-reach mo na yung requirement from you at kikilalanin ka sa grupo mo o sa community mo. So congratulations, Taurus. So bago natin basahin na very comprehensive way ang mga cards mo, bigyan mo na kita ng safe travel cards para safe mo ma-travel ang linggong ito. Okay?
Unang-una, you have narrow pathway, tread thoughtfully. So ngayon, marami kang dapat asikasuhin, marami kang dapat dadaanan na medyo makipot na daan. Ibig sabihin, para kang lumulusot sa karayom pero kakayanin mo. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, pagplanuhan, especially sabi ko sa iyo, 'di ba, na parang leader ka ngayon, you're on the spotlight, so probably maraming pressure sa paligid mo, maraming mga tao na mamatahin ka o pupunahin ka o magbibigay sa iyo ng kritisismo, no? So ngayon sabi ng spirits mo, kayanin mo 'yan, idiretso mo lang, itulay mo, magagawa mo ito, okay? Another message, you have view from above, get the big picture. Ngayon kung medyo nahihirapan ka o parang nasa dead end ka ng ginagawa mo o feel like, sabi mo, parang hindi ako makahanap ng solusyon, hindi ako makahanap ng way out here. Sabi ng spirit guides mo, get the bigger picture. Lumayo ka panandalian at tignan mo sa malaking perspektibo yung ginagawa mo para makahanap ka ng lusot, makahanap ka ng solusyon at makita mo yung ano ba yung nagmamatter in a bigger picture. Ano ba yung parang mga bagay na dapat ko alalahanin pa na hindi na ako nakatutok sa limitado kong scope. Okay? Ngayon, get the bigger picture, tignan mo na malawakan yung mga bagay-bagay para mahanap mo yung right solution at right answer. Okay? So, yan ang dalawang mensahe sa iyo ng yung spirit guides na dapat mo ito alalahanin this week. So pag-usapan natin in full spread ang iyong reading for the week. At the center, you have the Ace of Cups. Ace of Cups, sinasabi ng spirits mo na meron daw kaligayahan kang makukuha this week. Parang happy heart, maybe because a successful team project or a successful recognition na makukuha mo ngayong linggong ito. Kaya sobrang saya mo. Parang may papasok daw sa buhay mo. Whether a new position or a new job, no? Para nakita ko rito, mag-go smoothly ang iyong interview. Mayroon ka bang interview this week, Taurus? O mayroon ka bang ina-applyan? Nakita ko napapakinggan ka, ma-approve ka, at nakita ko na yes, makakuha mo siya. There is a job waiting for you this week. Congratulations. Some of you, meron kang proposal, meron kang negotiation, nakita ko na it will go well for you. So congratulations. Talagang meron kang siksik, liglig, o maapaw na kaligayahan para sa linggong ito. Someone is entering your life or something is entering in your life na noong una may kaba, may alinlangan, parang paano to, pero kakayanin mo. At sobrang saya mo. Kasi narinig ko, ito yung matagal mong hinihintay. So, sa mga naghihintay po dyan ng bagong pag-ibig, ito yun, meron kang darating kasi nakita ko ito, may offer. Someone is offering you their love, their affection. Meron magko-confess, that's what I'm hearing. May magko-confess doon na pag-ibig sa'yo, so congratulations. Pero sa iba dyan, sa ibang Taurus dyan, nakita ko talaga na merong papasok sa inyo na bagong trabaho o bagong opportunity and they're giving you a chance. They're giving you the chance this time na patunayan ang kakayanan mo, patunayan na ikaw ang karapat-dapat sa posisyon na yan. So congratulations. Okay? Clarify natin. Si Ace of Cups na talagang siksik, liglig na kaligayahan. Your heart is so happy. Yung puso mo ay walang kaluguran sa sobrang kasiyahan. Okay? The Ace of Cups being clarified by the Two of Swords. Yes, ngayon sabi ng spirits mo, you need to make a clear decision daw moving forward, okay? Sa mga bagay na makukuha mo ngayon. Kailangan daw bukas ang mga mata at hindi ka feeling na parang don't be afraid to dive in. Huwag ka daw matakot na mag-decide on things na papasok sa buhay mo. Ito, parang sabi, it's now or never. It's now or never. Be active. Don't protect yourself too much. Okay? Masyado kang ilag. Masyado mong protektahan ng sarili mo to the point na hindi ka na sumusubok, hindi ka na nagka-try, hindi ka na umaandar. Sabi ng spirits mo, you have to make a decision. Be decisive. And also, pangalagaan mo daw yung blessing na dating sa'yo. Okay? Huwag mo daw titigan lang o huwag mo daw i-reject. Ngayon parang yakapin mo daw siya buong puso at make a decision on this, okay? Kasi parang sabi ng spirits mo, hindi ito basta-basta dumarating lang sa buhay ng isang Taurus, no? Parang once in a blue moon ito. Kasi sabi ng spirits mo, yakapin, tanggapin ang blessing, and make an active decision kung paano mo ito mapapalago. There are people around you will help you naman. So, wag ka daw magkaroon ng alinlangan at duda at kaba. Kasi may mga taong darating sa buhay mo para tulungan ka, okay? In the area of what you want, you have the 10 of Pentacles here, telling you na pangmatagalan ito. Gusto mo ng pangmatagalang goal, gusto mo ng pangmatagalang gains, especially for your money. Ngayon nakita ko talaga tong darating na to, whether tao man to o relasyon man ito o bagong pag-ibig o kaya trabaho or opportunity, sabi ng spirits mo pangmatagalan ito. Kaya lamang, Taurus, kailangan mo siyang harapin.
Kailangan mong piliin. Kailangan mong yakapin at kailangan mong parindigan. Ano nakita ko yan na parang meron ka kasing crossroads eh. Parang, i-accept ko ba yan? Akin ba yun? Yung role na to? Akin ba tong moment na to? At tanggapin ko ba tong leadership post na to? At tanggapin ko to ba tong pag-ibig na to? So parang may alinlangan, may duda, may pagkitimbang. Pero sabi ng spirits mo, your decision matter this time. Kasi pang matagalan tong gusto mo, di ba? Pang matagalan tong goal na inaasam-asam mo o pag-ibig na inaasam-asam mo o relasyon na inaasam-asam mo. So ngayon, kailangan talaga very decisive ka. Hindi yung parang, hindi ko alam, di ako sure. Kailangan mo mag-decide. Kailangan mo ma-figure out sa isip mo to kasi nakasalalay ay pang matagalan. For you, for your family, for your kids. Okay? Kung may anak ka man. Pero kung wala, nakita ko rito, pang matagalan kasi ang epekto ng decision mo na ito. Okay? Na Ten of Pentacles, i-clarify natin. Ten of Pentacles. Nakita ko lang dito, I'm seeing here the financial gains and also financial stability ay makukuha mo from what's coming in sa buhay mo this time. Kaya importante talaga mag-decide ka. Nakita ko may offer sa iyo na darating, pero hindi ka pa sure if this is what you truly want. Ano? Kasi either naano ka sa laki ng proposal o na overwhelm ka doon sa laki ng responsibility na offer sa'yo. Probably a new position, managerial or supervisor, or parang ikaw yung magiging punong abala sa maraming tao, subordinate mo, ganyan. So sabi ng spirit guides mo, meron kang alinlangan kasi nakita mo naman yung halaga niya for a long term eh. Pero parang na-overwhelm ka kasi sa bigat ng responsibilidad na in-offer sa'yo. So ngayon parang meron ka pang yes or no, maybe. Pero nakita mo kung gano'ng kaganda to eh. Sobrang saya mo na ni-offer sa'yo eh. Pero meron kang ganong at the back of your head, parang kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Ganyan. So Ten of Pentacles is being clarified by the Four of Wands. Yes, nakita ko rito na gusto mo talaga tong long-term gains kasi ito magbibigay sa iyo ng, some of you parang you're planning na on getting married o bumukod na ng pamilya. Kaya parang sabi mo, I need a very, very good opportunity na pupuno o magbibigay ng support dito sa mga long-term plans mo. Most especially for the family, for the kids, mapagraduate si anak o mapadala siya sa better school. O some of you are migrating with the whole family at sabi mo, kailangan ko makaland ng isang opportunity o isang trabaho o offer na magbibigay ng suporta sa mga pag-migrate na ito. Nakita ko rin dito na some of you ay meron ng baby o meron kayong baby on the way at iniisip mo kailangan pag naipanganak na ang batang ito ay okay ang lahat. Most especially sa kanyang pagpasok sa Christian world and so on and so forth kasi talagang malayong-malayo pa ang aabutin ng batang ito o ng baby ito. Kaya sabi mo, kailangan ko maging maayos ang buhay ko this time at magkaroon ako ng solid na pagkakakitaan na hindi ako mag-iisip ng next month o next week kung saan ako dudukot para pang suporta sa mga bagay na ito. Pero nakita ko, Taurus, na very, very focused ka this time doon sa goal mo, no? Parang pagkagising mo, bago ka matulog, ito ang iniisip mo na kailangan mabili ko to, kailangan makuha ko yun, kailangan mahulugan na yan, kailangan by this year o by next 2 years ay makuha ko na yung resulta dito. Pero kung malabo, kailangan mo na mag-isip na mabuti. Nakita ko yan sa'yo. Very, very future-oriented ka. Nakita ko na very seryoso ka sa mga pangmatagalan mong threshold, sa mga pangmatagalan mong yugto na gusto mong makuha sa buhay mo, no? I'm very, very happy for you kasi may direction ang gusto mong kunin. In the area of what you need, you have the King of Pentacles here. Sabi ng spirit guides mo, maging practical ka daw sa mga approach mo this time. Hindi pwedeng superficial, hindi pwedeng masyadong engrande, masyadong malawak, masyadong matayog. Kailangan yung gagawin mo daw this time sa pagpasok ng blessing na ito. Sabi ng spirit guides mo, kailangan yung attainable, doable, approachable, and kayang-kaya mo hakbangan ngayon. Kasi halimbawa, balak mo mag-YouTube. Halimbawa lang ito ha. Tapos ang approach mo ay bibili ako ng Canon camera, bibili ako ng malakihang mga studio lights, bibili agad ako ng editor software, tapos kukuha agad ako ng editor ko para hindi ako mahirapan. So, may pera ka ba doon? May budget ka ba doon? Hindi ka pa nga kumikita, nag-iisip ka kaagad ng studio production sa iyong YouTube. Sabi ng spirit guides mo, kung ano lang yung meron ka ngayon, yun ang gamitin mo. Maging practical ka sa approach mo sa iyong goal, okay? Because nakita ko ito, baka mamaya ma-overwhelm ka sa gastos, ma-overwhelm ka sa plano mo, ma-overwhelm ka sa napakalaking hakbang na ginawa mo to the point na bigla kang bumitaw. Okay? Sa ngayon, sabi ng spirit guides mo, people around you will help you sa paglutas niyan.
Kaya ngayon, moment mo talaga to na mag-shine. Moment mo to na ipakita kung ano yung kakayanan mo, kung ano yung range mo sa kung paano mo lulusatin at lulutasin ang isang problema in a very approachable way, in a very practical way. Kaya ngayon, parang sabi ng spirits mo, ito yung pagkakataon na ipakita mo sa kanila na si Taurus napakamaparaan, si Taurus napakasigurista, si Taurus napaka-strategic. So ngayon, sabi ng spirits mo, learn from your past mistakes, yung mga pinanggilingan mo, mga experiences mo in the past, i-apply mo daw yun this time. Para mapakita mo na, uy, si Taurus maparaan siya. Uy, si Taurus talagang wais sa tao ito ha. So ngayon, parang learn from whatever you have been experiencing in the past and also gamitin mo daw sa practical na paraan yung resources na meron ka ngayon. Doon ka daw humugot sa kung ano meron ka, sa anong madudukot mo, sa kung anong mahawakan mo. Yun daw ang gamitin mo para mag-come up ka on a better solution at makuha mo yung good outcome dyan. Okay? Be practical. Be practical. Okay? Yan ang sinasabi sa iyo ng spirits mo. Maging practical ka ngayong linggong ito. The King of Pentacles is being clarified by the Seven of Wands. Ngayon, sabi ng spirits mo, yes, you have to prove yourself with a lot of people, especially here. Sabi ko nga sa'yo, para magiging punong abala ka, ikaw ang nakatingin lahat ng tao sa'yo, ang spotlight ay nasa iyo. Kaya ngayon, malaki siguro yung burden sa likod mo, no? Malaki siguro ang pressure sa likod mo na i-defend ang sarili mo, patunayan ang sarili mo, i-prove yung point mo, i-prove yung plano mong yan. Pero ngayon, sabi ng spirits mo, in the process, maging practical ka lang. Okay? Narinig ko, you don't need to complicate things. You need to simplify things. Simplihan mo lang. Go back to basics. Baka sakali kapag simple ang approach mo, magdire-diretso yan, maging smooth sailing ang lahat, at maging madali sa'yo ang patunayan yung punto mo kapag sinimplihan mo lang. Okay? Ngayon, be practical. Do things na approachable, attainable. Yung kakayanin mo lang. Okay? In the area of what's affecting your current energy, yes, may offer na dumating sa buhay mo this time. Ngayon, July 28 to August 3, ang tabayan mo, Taurus, may offer probably from a boss na parang, uy, Taurus, ikaw naman ang punong abala sa project na ito, ikaw naman ang mag-present, ganyan-ganyan. O kaya sa trabaho, may offer sa iyo mag-level up pero kailangan mo nang lagpasan ng isang task o isang assignment para ma-complete yon. Sabi sa iyo na kailangan mo i-galingan, ganyan. So ngayon, naka-spotlight ka talaga. Sobrang saya mo kasi parang, uy, inoferan na ako, uy, nasa akin yung opportunity. Pero bigla kang may alinlangan, nasa crossroads ka na parang, tanggapin ko ba tong offer na to o mag-stay ako sa comfort zone ko? Ito bang offer na to na mag-level up sa akin? Am I deserving of this? Ready na ba ako to level up? Ready na ba ako to take the new phase ng life mo, no? So ngayon may alilangan, may duda, may kaba na kung ito bang offer na sobrang ganda, sobrang elated ka, sobrang happy ka kasi naibigay sa'yo. Parang may alinlangan ka na, may duda ka na, nandun ka na sa pintuan eh. I'm hearing, nandun ka na sa parang, nasa hinge ka na eh. Pero parang ikaw, papasok ba ako? Kukunin ko ba talaga to? Ito na ba yung for me? Kasi parang nakita mo yung bigat ng responsibility. Kasi siguro may pressure talaga to prove yourself, to defend yourself, to prove your worth, no? Ngayon, naintindihan ko na lahat ng mata ay nakatingin sa'yo, especially sa proseso mo o sa performance mo. Pero hindi naman daw ibibigay sa iyo yung offer na yan kung hindi ka magaling eh. Hindi naman daw ibibigay sa iyo yung offer na yan kung hindi ka deserving. So ngayon, Taurus, parang narinig ko sabi ng spirits mo, huwag mong hindian ang pagkakataon. Because yan ang magdudulot sa iyo ng doors opening up for better opportunity or better landscape sa buhay mo. Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, huwag mong hindian ang offer. Timbangin mo, i-accommodate mo daw and see what you can do. Okay? See what you can do. Huwag mo agad i-deny o huwag mo i-reject kasi sayang ang grasya, di ba? So, i-clarify natin ito si Knight of Cups. Pwede ito pag-ibig for some of you, pero malakas ang tawag talaga na trabaho-based ito. It's all about your career. Especially here with proving to other people na kaya mo to at mapapanindigan mo to at ikaw ang deserving dyan. Okay? The Knight of Cups is being clarified by the Wheel of Fortune. Yes, sabi ko sa iyo, di ba? Napakagandang offer to. Nakakahiyang hindian o nakakapanghinayang na hindian kasi it will change your fortune. It will change your money status. It will change yung course ng buhay mo o career path mo. At sabi ko sa iyo kanina, ito yung magpapaangat sa career mo. Kaya parang sabi ng spirits mo, accept the offer and huwag mo basta-basta i-take for granted. At baka mamaya mapunta pa sa iba. Nako, sabi ng spirits mo, time is ticking, baka malipasan ka o baka mawala sa kamay mo yung offer to. Ngayon, sabi ng spirits mo, this offer is so good. Okay? This offer will change your life
for the better. Kaya naman, huwag magpatumpik-tumpik pa, harapin ang offer at gawin mo yung mga kaya mo para patunayan kasi moment mo na ito. Moment mo na to. Okay? In the area of your near future, you have the world card here. Yes, success is yours. Nakita ko rito, mapagkatagumpayan mo, itong daan mo na ito patungo sa tagumpay. Kung ikaw man ay may task this time, this week, kung ikaw man ay may offer na patunayan sa grupo o offer of a leadership post para sa isang task o sa isang assignment, magagawa mo yan, magiging successful ka at magkakaroon ka ng bagong cycle sa buhay mo, either in that career or either in that position. Nakita ko na parang nag-level up ka nga. Parang ito, test lang ito. Test lang ito to see kung hanggang saan ang kayang abutin ng skills at ang galing ni Taurus this time. Pero nakita ko na yes, makakompleto mo yan at successful ka. Acknowledgement will come to you. Kikilalanin ka at nakita ko meron kang plaque or everybody in the group or in the community is applauding you. Pinapalakpakan ka na parang, uy, ang galing ni Taurus, nalagpasan niya yon, nakuha niya yon, na-reach niya yung status na yon, na-reach niya yung accomplishment or parang mission accomplished, ganyan. Nakita ko rin dito some of you are traveling kasi in-accept mo yung offer na mabago sa kapalaran ng family mo and you're very, very happy kahit na may alinlangan ka pero nilaban mo, nilaksan mo loob mo. Nakita ko some of you ay lilipad na ibang bansa or conquering the world, giving the chance na makapunta sa ibang lugar o sa ibang industriya o sa ibang literal na pwesto. Nakita ko na ready ka na to conquer that at ready ka na sa new phase ng buhay mo. And nakita ko dire-diretso ng tagumpay mo dyan. Okay? I-clarify natin sa the world card. Nakita ko na meron kang iiwanan na bagay at sabi mo, ready na ako para sa bagong estado ng buhay ko. Okay? The world cards being clarified by... Nakita ko rin dito kung meron ka mabalak itayo ng negosyo, Taurus, ha? Biglang pamasok yan. Baka siguro merong intuitive download from some Taurus there. Nakita ko na kung papasokin ka man negosyo na pangmatagalan at ito talaga yung maabot yung threshold mo, nakita ko nalalago yan. Mag-expand yung iyong negosyo. So, congratulations. The world cards being clarified by... the 7 of Swords and the 8 of Swords. Okay, in the near future, pagpasok mo daw sa bagong mundo mo o sa bagong estado ng buhay mo, kaya sinara mo na yung past nagtagumpay ka na sa pag-accept mo ng offer na to and you're now diligently and enjoying the company of other people na makakatulong sa'yo, no, sa bagong simula. Kaya parang dire-diretso ang tagumpay mo. Sabi ng spirits mo, beware of giving your private information sa ibang tao. Most especially kung hindi mo naman siya ganun kakilala, hindi mo pa siya ganun ka-close, yung mga impormasyon na pribado, manatiling pribado, ha. Hindi pwede, most especially pagdating sa iyong kapirahan, pagdating sa safety ng family, no. Hindi lahat ng tao dapat nakakwentuhan mo, baka mamaya masyado kang mawili, masyado kang mag-enjoy sa company ng other people. Make sure na yung mga plano manatiling sikreto lang, yung mga impormasyon tungkol sa sarili mo, sa finances mo, sa bank statements mo, saka sa iyong sweldo ay manatiling sekreto lang, ha. Hindi laging sinishare lahat. Okay, be careful with who you share your information. Sabi rin ng spirits mo with the 8 of Swords, huwag mo laging limitahan ang sarili mo sa mga potential mo makuha. You're about to be successful, Taurus, okay? You're about to be successful sa ginagawa mo. Ngayon, huwag mo hayaan na ikaw mismo ang humarang sa tagumpay mo. Huwag mo laging isipin na mahina ka o hindi ka magaling, may takot, may kabat. Ay, huwag ko nang gawin, baka mapahiya ako. Ay, huwag na lang, baka mag-fail ako. So, sabi ng spirits mo, huwag mong haharangan. Huwag ka mag-self-sabotage, okay? Huwag mong isabotahe ang sarili mo sa mga tagumpay na pwede mo makamit, okay? Achieve, go, push, ilaban. Kung naniniwala ka sa sarili mo kakayanan, dapat wala kang alinlangan. Huwag mong isipin na, ay, baka matalo ko, baka mas magaling sila, huwag na lang. Huwag ka haatras dahil lang nanghihina ka. Mas lalo mong ilaban ang buhay mo kasi marami kang tagumpay na makukuha this time, okay? In the area of your challenge for the week, you have the 4 of Pentacles. Challenge sa'yo ay mag-impok. Okay? Hawakan mo daw mabuti ang finances mo, Taurus. Wag daw, ang narinig ko, think daw yung mga labas-pasok ng pera sa buhay mo this week, okay? Baka mamaya bili ka ng bili o nawili ka kasi nga siguro sweldo this time, okay? Sabi ng spirit guides mo ay panghawakan ang pera. Pag-ipunan mag-ipon ka, magtabi ka, magsubi ka, pero yung mga expenses mo ay pag-isipang mabuti daw kung ano yung karapat-dapat lang na bilhin at kung ano yung dapat-dapat na lumalabas. Hindi daw laging palabas ng palabas. Dapat to iniisip mo ngayon yung kaperahan mo. Narinig ko din for my spirit guides, i-let go mo daw yung mga bad habits. Most especially when it comes to your money.
Okay, hindi pwedeng bili ng bili o gastos ng gastos, order ng order online. Nagiging impulsive ka daw sa pag-order-order. Okay, make sure na may control ka doon. Okay, kontrolin mo yung mga gastos mo. Okay? Very, very profound in your spirit guides. Nakita ko rin, sabi niya, i-let go mo daw yung mga bagay na dapat na i-let go. Halimbawa, yung mga paniniwala, mga tao sa paligid mo na kailangan mo ng bitawan, relasyon o ugnayan na hindi na nakakatulong sa'yo and you need to let them go. Kasi mas importanteng yakapin yung mga bagay na nagkikip sa'yo ng busyness. Okay? Medyo busy ka daw this time. Kaya i-let go mo yung mga bagay na nagpapadistract sa'yo. Okay? The Four of Pentacles being clarified by the Strength card. Yes. Maging ano ka daw, magkaroon ka ng katatagan na loob na, teka, kailangan ko hawakan tong pera to, hindi ko pwedeng igastosin to. Maging matatag ka daw sa pananalig na yon. I-keep mo yung promise mo na yan. Magkaroon ka daw ng disiplina na i-practice yung financial pinch na kailangan mo this time na, uy, teka, tong perang to, hindi ko pwedeng ibili to sa online, hindi ko pwedeng itong gastosin, kailangan ko itabi. Magkaroon ka ng katatagan ng kalooban mo na i-keep yung promise mo na yan, yung strategy mo na yan, o yung routine na yan. Okay? Especially sa pera, kailangan magtipid ka, kailangan magkaroon ka ng katatagan talaga ng kalooban na hindi gastosin at maging disiplinado sa labas-pasok ng pera mo. Okay? Very, very profound. Very, very profound for you. Bigyan mo na kita ng additional tarot oracle cards for your challenges for the week. Ang iyong disiplina sa pag-iipon at pagkatabi ng pera, and also pag-let go ng mga bagay. Magkaroon ka doon ng katatagan at tapang na bitawan na yung mga tao, sitwasyon o mga paniniwala o pangarap na hindi na nakakatulong sa iyo. Parang na-realize mo, ay wala palang saysay, wala palang akong aasahan dyan. Ay, panggulo lang itong taong to. Kailangan magkaroon ka ng strength and courage na bitawan na yun. Okay? The oracle cards is telling you ngayon kailangan maging happy ka. Okay? Ibalik mo sa buhay mo yung kaligayahan, paggaan ng kalooban. Alam ko, nasa moment ka ngayon of deep pressure kasi mga tao nakatingin sa'yo para gawin yung tama, para mag-succeed. Kasi punong abala ka nga at marami mga taong umaasa sa ginagawa mo. Ngayon, ibalik mo daw yung kaligayahan. Enjoy the process. Just parang sabi ng spirits mo, do it lightly. Do it lightly. Okay? Another message of change, yes, yakapin mo daw ang mga pagbabago sa buhay mo. Like I've said, may mga dapat iwanan, may mga dapat bitawan. Yakapin mo yung pagbabago na yon. May darating ng offer that will change your fortune, okay? May mga offer na kailangan mo yakapin at kailangan mo pagdesisyonan. Hindi mo daw kailangang iwasan, hindi mo daw kailangang isantabi. Harapin na yung offer na yan because nakita ko you will be very, very happy this time, okay? Yakapin ang pagbabago. In the area of your fortune, you have the Seven of Cups here. Nakita ko dito, sabi ng spirits mo, wala nang kalituhan in your part. Mahahanap mo na daw yung right plan or right strategy from your head, from your mind, at magagawa mo na siya in your reality. Hindi ka nalito, hindi ka na confused. Ano gagawin ko dito? Ano unahin ko? Ano unahin ko? Ngayon, dahil nasa area siya ng fortune, clear na sa mind mo kung anong unahin mo. Clear na sa mind mo kung ano yung course of action na gagawin mo in pertaining sa mga plano mo ngayong linggong ito. For others, nakita ko, yes, the offer that will come to you this time, nababago sa kapalaran mo, lumalakas po ang ulan. Sorry po kung hindi nyo ako naririnig, pero let's go, let's continue. Blessing yan. Dahil sa confirmation na may blessing sa'yo. Biglang ulan biglang lakas So congratulations. Ingat po kayo sa mga nasa gitna ngayon ng masamang panahon. Hopefully po safe kayo with you and your family, okay? Stay at home and enjoy the company of your family and stay safe po, stay safe. So, in the area of your fortune, dahil tinanggap mo yung offer this time at talagang naging parang bukal sa kalooban mo na ilaban ko to, why not ilaban ko to, nakita ko na doors are opening up for you. Unti-unti mong binubuksan ang mga mata mo sa mga posibilidad sa buhay mo. Parang, uy, pwede ko palang bilhin yun. Uy, pwede pala ako mag-apply dyan soon. Uy, pwede na pala ako dyan. So, dahil umaangat ang buhay mo, mas nagbubukas sa'yo yung mga pintuan na pwede mong pasukin at mga oportunidad na nakahantad sa'yo. So, congratulations, okay? The Seven of Cups. Clarify natin. Talaga nakita ko talaga dito, sabi ng spirits mo, lumilinaw na sa'yo yung daan. Hindi ka na confused, hindi ka na nalalito, nakita mo na yung mga nakahantad for you. Congratulations, Taurus, okay? The Seven of Cups being clarified by the King of Wands. Yes, the vision now is clearer. Wow. Talaga nagkakaroon ka. Parang sabi ng spirits mo, malino na sa'yo yung gagawin mo. Alam mo na, hindi ka na confused. Why not yun? Why not dyan? Why not dito? Baka pwede ako dito, baka pwede doon. Ay, ito na lang kaya. Para mas madali ito. Ay, yun na lang, yun na lang. Mas malaki yung sweldo. Ay, ito na lang. Dati confused ka pa. Pero ngayon, okay na. Very clear na sa mind mo at susugod ka na. Because with the King of Wands here telling you na yung vision mo
desidido ka na, ilalaban mo na siya. Susugod ka na, kukunin mo na siya, at maalab na sa damdamin mo. May ano ka na, may kumpiyansa ka na, meron ka ng dedikasyon na ilaban yung plano. At very, very clear na ang daan for you. So, congratulations. Nakita ko rin na in the near future, pag nilaban mo yan, sabi ng spirit guides mo, makinig ka sa payo ha. Taurus, makinig ka sa payo ng ibang tao. Baka makatulong yan sa'yo sa mga plano mo. Okay? Hindi naman yun kabawasan for you. Saka hindi yun masama na punahin ka nila o yung kritisismo. Pakinggan mo din. Pakinggan mo rin, baka makatulong yun sa'yo. Okay? At baka magbukas pa yan ng mga oportunidad at saka mga options for you. Okay? In the area for divine messages, you have the 8 of Pentacles here. Sabi ng spirit guides mo, palakasin mo pa ang skills mo. Palakasin mo pa ang talent mo. Kung kailangan mo gumugol ng maraming oras for workshop or seminar, o some of you parang nakita ko mag-study ka ulit, baka balak mo mag-masteral or doctoral, okay lang yun. Go back, okay lang yun. Makakatulong yun sa'yo higit para magbukas pa yung marami pang pinto. Ano? Pero sa iba, narinig ko na continue working hard. Okay, Taurus, continue working hard. Nakita ko na magkakaroon ng magandang bunga yung paghihirap mo, ano mo yun yung parang going all out sa mga bagay na ginagawa mo this time. Kasi magkakaroon daw yan ng bunga. People are noticing yun eh. Marami na nakakapansin sa galing mo. Marami na nakakapansin sa pagtatrabaho mo eh. Nakita ko talaga may reward, may pagkilala, may pag-angat sa pwesto. So, continue doing your best work kasi diyan mag-uugat ang tagumpay mo. Okay? Taurus, the 8 of Pentacles is being clarified by 8 of Pentacles being clarified by the Knight of Pentacles. Okay, it's all about also yung planning mo sa mga ginagawa mo. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, enough na of planning, enough na of over preparation, kailangan hinahakbangan, kailangan tinutulay, kailangan pinagsusumikapan, kailangan may aksyon ang mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo. Especially kung balak mo mag-level up sa trabaho, balak mo mag-level up sa negosyo, kailangan daw take action on your plans. Okay? Meticulous planning is what you need. Meticulous planning, and that also equates to action. Okay? Kailangan inaksyonan, pinagsusumikapan. Nakita ko talaga na yung mga gagawin mo this time, basta may solid kang plano, yung kombinasyon nito, talagang magandang outcome. Okay? So, make sure na yung action, yung pangarap, solid ang plano, solid ang paghakbang, talagang dire-diretso ka sa tagumpay dyan. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have fair man, lalaki daw na mistiso. Baka sa buhay mo may lalaki kang mistiso o puti ang buhok. Kailangan mo daw kausapin. May concern daw sa kanya. Baka lolo mo o very mistiso na lalaki, okay? Another message, you have chain of events that will affect your life. Meron daw sunod-sunod na pangyayari ngayong linggong ito. Probably halimbawa, patanggap ka, may interview, may training, may pag-aaral, may interview ulit. So meron sunod-sunod na pangyayari na talaga magiging busy ka. Pero ang kailangan mo lang talaga ay talagang moment mo talaga to, Taurus. Moment mo to, may chain of events na nangyayari na leading you to your success. So ngayon, kailangan talaga linangin ang talent, go hard work, push pa more, talagang idiretso mo yung pagkatrabaho dito, and sabi ng spirit guides mo, with enough planning, sure ball ang tagumpay, okay? Another message, you have chair filled, someone new is entering your life. Yes, with the offer here, at talaga may papasok sa iyo na sobrang saya mo with the Ace of Cups here. Ito ang konfirmasyon, someone is coming in your life. Talagang babaguhin ang buhay mo nito. Okay? For the better naman, for the better. Another message, you have fire, strong emotion, passionate love or hate. Yes, like I said here, with the King of Wands, strong passion and love for something ang talagang magtudulot sa'yo, magbibigay sa'yo ng energy or fuel para ilaban yung mga plano mo ngayong linggong ito. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin, but first, ihanda mo na, Taurus, ang iyong isang tanong, isasagot portion. Sasagutin natin yan. Ang outcome mo for July 28 hanggang August 3 ay... Wow, 7 of Wands, defending yourself, you standing at the top. Ibig sabihin, napagtagumpayan mo to. At maraming tao talaga sa paligid mo ang nakatingin sa iyo whether they want you to fail or they want you to win. Pero nevertheless, lahat sila nakatingin sa iyo. Added pressure ito, I understand talagang ito yung panahon na kailangan mo patunayan sa kanila na magaling ka, patunayan sa kanila na yung punto mo, yung gusto mo mangyari ay plausible, attainable, workable, at talagang ito yung best choice, no? Nakita ko na defend yourself, stand strong, and stand your ground. Ano? Okay? Kailangan talaga patunayan mo, panindigan mo yung mga plano mo. At ito yung moment mo talaga to shine. Moment mo to really show off at ipakita sa kanila, uy, ang galing pala ni Taurus. Uy, tamang ka si Taurus. Uy, time na ni Taurus for promotion kasi nagawa niya ng successful yung gusto niya. Okay? Ngayon, really, nakita ko, you will
parang come out on top. Some of you parang I don't know, exam or training, ikaw yung parang mapapansin doon kasi ang galing-galing mo daw. Ayan, lumabas 3 cards kunin ko. Tinawag ko spirit guides mo na kunin ko to lahat. Yes, nakita ko, Queen of Cups, follow your heart sa mga bagay na gagawin mo. Defend yourself and do things base sa nararamdaman mo, base sa puso mo. Follow your grit, follow your gut. 10 of Wands, yes, hard work at pay. Talaga kailangan tong pagsumikapan, pagtrabahuhan because success is here and talagang bagong simula nakita ko may good outcome ito, may good result, and patungo ka sa clearer direction ng buhay mo. Napakaganda, Taurus. Okay? Yan ang iyong July 28 to August 3 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Taurus, close your eyes. May success ka ha, may success ka. Napakaganda for you. Nasa tamang direction ka. Close your eyes and concentrate on that one question. Okay? Spirit guides, Holy Spirit, bigyan kay Taurus sa sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan kita ng angel guide because may angel clarification card because your angel guide ay nasa tabi mo ngayon at kana-clarify niya sa'yo itong question mo. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Taurus, open your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is you have 2 of Pentacles in reversed. You have the 3 of Pentacles in reversed. You have yes card and you have improving health. Okay, siguro sa inyo kung meron po kayong dinaras ngayon na kahirapan o pagkadaba o pagkalugmok, bumubuti na daw ang lahat. Especially sa iyong katawan, sa iyong isipan, sa iyong mental health. Everything is improving for you. Congratulations. Kung may tanong ka ni yes or no, yes ang sagot ng spirit guide mo. Yes, congratulations. The answer will be yours. Yes. Sabi na ng spirit guides mo naman, you have 2 of Pentacles in reverse. Learn to enjoy life. Okay? Balansehin mo daw ulit ang buhay mo. Baka masyado ka nagkapagod sa trabaho, binubugbog mo masyado ang sarili mo sa sobrang effort. Kailangan daw, ibalik mo daw ang balance ng buhay mo when it comes to your question. Learn to enjoy. Masyado ka daw seryoso dyan. Masyado mo daw dinidibdib. Okay? Learn to have fun. With the 3 of Pentacles in reverse din, sabi ng spirit guides mo, huwag mo daw harangan yung mga tao na nagbibigay sa iyo ng advice. Makakatulong sa iyo yung people around you pertaining to your question. Ngayon, kailangan mo daw mag-decide. Medyo urong-sulong ka pa. With the 2 of Pentacles here telling you, kailangan mo mag-decide, kailangan mo harapin ang katotohanan, people around you will help you and they will give you the balance that you need. Parang, oo nga, no, timbangin ko muna, tamang yung sinasabi mo, teka, balansehin ko muna bago mo aksyonan yung question mo. Okay? People are there to guide you, to give you clarity, at balansehin mo muna bago ka mag-decide. Okay? Sagot ng angel mo, yes, and improving daw yung health mo. So, congratulations, Taurus. This is your isang tanong, isang sagot. Hopefully po yung naka-resonate ka. Ito rin po ang inyong July 28 to August 3 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.